Ngayon, Nutrition Month, mas lalong mahalagang pag-usapan kung paano tayo makakagawa ng mas matalinong food choices para sa mas malusog na pamumuhay. At dahil hindi lahat ng pagkain kinakain natin araw-araw ay may nutrition label, lalo yung mga binibili sa karinderya, Oo, diba? may isang digital platform na tumutulong para mas madaling maintindihan ang nutritional value ng mga paborito nating lutong bahay at karinderya meals. Kaya ngayong umaga makakaksama po natin si Sir Vern Ancheta para pag-usapan po kung paano makatutulong ang technology sa pagpapalaganap ng nutrition awareness sa mga Pilipino. Good morning po and welcome to Rise and Shine Pilipinas, Sir Vern. Good morning po, ma'am and sir. Sir Vern, ano po bang naging inspirasyon nyo sa pagbuo nito and bakit ninyo naisip na kailangan ito ng mga Pilipino ngayon? Lalo na yung mga Filipino food natin, no? Ma'am, isa po sa mga naging inspirasyon ko po is yung mother ko po. Kasi po na stroke po siya noong 2023. And doon ko po na-realize na napaka-importante po ng awareness po at prevention pagdating po sa mga food choices po natin. Para po maiwasan yung mga lifestyle diseases gaya ng high blood pressure, diabetes, tsaka CKD. Okay. Sir, well, sorry to hear about your mom. Pero sa tingin niyo po, ano po ang biggest misconception ng mga Pilipino pagdating sa nutrition at healthy eating? Sa tingin ko po ang biggest misconception po is yung kapag sinabing healthy is dapat wala nang hindi na siya masarap or hindi ka na pwedeng kumain ng mga lechon, mga cake or ice cream ganun. Puro gulay na lang. Yun. Yun nga Pero po, hindi naman Opo. po ganun. Go ahead, sir. Pero hindi naman po ganun dapat kasi lahat naman po ng pagkain is okay naman po siya. Pero ang isipin lang natin is kung paano natin siya i-control. Yung portion control lang po yung kailangan. Lalo na po sa ating mga Filipino food na banggit natin kanina, marami sa mga kinakain natin araw-araw, wala naman nutrition, salty and sugary. So paano po itong technology nito magagamit sa Yes. pang-araw-araw na diet ng mga Pinoy? Yun po. Diyan po kasi sa app, pwede po silang mag-search ng mga Filipino foods. Gaya ng adobo, chop suey, ganun po. And makikita po nila dyan yung nutrition values po niya. For example, ilan po yung sodium niya, ilan yung fat, ganun po. Okay. Okay. Sir, maliban dun sa mga pagkain na para pwedeng i-check kung masustansya ba, meron ding feature ito na pwedeng gumawa ng recipe para makita yung nutrient breakdown. Pakipaliwanag, paano gumagana yon? Paano ilalagay nila yung ingredients tapos malalaman kung Yung sukat. oo, no? yung like pati yung calorie count, tama ba? Yes po, sir. Bale, mag-search lang po sila ng mga raw ingredients po. For example, pag magluluto ka ng adobo na chicken, isa-search mo lang yung whole chicken na raw and then i-add mo siya dun sa ginagawa mong recipe and then mag-search ka po ulit ng soy sauce. Yun. Lahat po ng ingredients niya. And then mabre-breakdown na po kung ilan po lahat yung nutrients na nandun po. Okay. Okay. So, meron nga po kayong blog, no, na busog pero kulang. Ano nga po ba yung ibig sabihin ng hidden hunger at bakit mahalagang maintindihan ito kahit pakiramdam natin busog naman tayo, no? Yes po. Kasi po yung karamihan po sa mga kinakain po natin ngayon is siksik siya sa calories, mabubusog ka talaga pero yung micronutrients gaya ng mga vitamins and minerals kulang po siya. Okay. So yun po yung hidden hunger na tinatawag. Okay. Okay. Sir, maraming nag-aakala na ang healthy eating ay mahal, magastos. Totoo ba to? And from your perspective, ano yung mga practical tips mo para maging nutritious sa isang simpleng pagkain o simpleng meal na hindi masyadong gumagastos? Yes po, partly true po na mahal po ang maging healthy kasi compared mo po siya sa mga canned goods or noodles, talagang mas mahal po yung mga
gulay or yung mga raw meat po, yung mga prutas. Pero ang practical tips naman po is magbili na lang po sila ng mga munggo, mga tofu, itlog, Vegetables. or sardinas kapag kulang po talaga sa budget. And then, lagyan na lang ng konting gulay para ma-meet pa rin po yung needs po natin sa vitamins and minerals. Oo, and Yun po. less seasoning na lang, no? So, panghuli na lang po, Sir Wern, saan pwedeng ma-access ng ating viewers yung One Nutrition app? Ma'am, search lang po nila sa Google, One Nutrition. One as in Juan de la Cruz and then Nutrition. 2 words po yun. Okay. And then yung first result po na magpapakita, yun po yun. And then click na lang po nila yung Find Foods para Yun. makita po nila yung app. Yun. Ang galing, ano? Oh, napaka-useful niya, lalo na tayo na talagang Gagamitin ko we're mamaya watching. yan. Subukan ko mamaya yan. Bago ko kumain. Okay. Well, with that, maraming salamat po sa pagbahagi sa amin ng impormasyon, Sir Wern Ancheta. Thank you, sir. Thank you. Thank you po.